Audio Jungle. Audio Jungle. So my topic po, we will be starting with CLDP2. What this is, if there's one thing that I could thank the Lord for is when He brought me to this church. In fact, it took us a long time before my husband and I decided to commit. Kasi po, we came from an Assembly of God church. Opo, and marami pong kultura na medyo iba, pero hindi naman totaling iba, no? Medyo iba. So we were trying to ask the Lord kung dito po kami talaga maglilingkod ng aking asawa. And truly enough, the Lord had confirmed it. Unti-unti, kinonfirm po niya. At natuwa po ako kasi isa po sa natutunan ko ay ito pong CLDP2. And this CLDP2 po ay, ano pong title? Essential? Ayan. You can now get the second module. The essential character of a disciple of Christ Jesus. Alam niyo po mga kapatid, nakikita niyo po yung banga. Mamaya ho as I end, no, balikan po natin yung banga na yan. Alright. So we start off. Right? The title of the first module is Our Supreme Purpose. In this module, we are supposed to establish with them the importance of purpose. What is purpose? Why is purpose important at all? Bakit nga ba? Diba? The Bible says, diba, we can only be successful if we have a vision. Diba, mga pastors, no po, we have a vision for us to become successful. Dahil pag may vision kami, tatakbuhin ka eh. Di po ba? Alam niyo po ba kasi ang sabi, ang purpose daw is one of the most powerful forces in the universe. Totoo po yan, right? Kaya nga po tayo, we send our children to school is because we want them to become successful. Pero iba po sa atin, ba't kinakailangan po nating magbanat ng buto para kumita ng pera? Kasi kinakailangan nating mapatapos ang ating mga anak sa isang magandang eskwelahan. Tama po ba? Okay, now, alam niyo ang kagandahan nito, yan. God created everything with and for a purpose, true or false? Very true, right? And even, alam niyo po ba yung EPs? Ayan, naku, magandang story po. Ito po natutunan ko sa aking asawa. Kasi ako po ay nagtrabaho ng matagal ng panahon sa Maynila Waterworks. Tapos minsan, kasi ako po ay takot sa EPs, ang nadala po ng aking mga anak. Minsan na nagkukwentuhan kami, ang sabi nga sa akin, yung EPs ay kinatatakutan mo, alam mo ba na importante yung EPs? O, tayo po ba alam natin importante ang EPs? May kukwento pa ako sa inyo. Yung pong EPs daw ay importante sa trabaho nila dati. Kasi po yung daw pong manhole, di ba binubuksan ho yun. Pagka daw po binuksan ang manhole at walang lumabas na EPs, ibig sabihin hindi po pwedeng bumaba yung tao sa manhole. EPs lang yan. Di ba? So, ibig sabihin tayo, napepeste tayo ng EPs, pero sa totoo lang, yung EPs pala ay importante. At least sa kanila, hindi sa atin. Alright. At alam niyo po ba, sino po ba rito nag-aalangan ng langaw sa bahay? Of course, hindi tayo nag-aalaga ng langaw sa bahay, di po ba? But you know, when my kids were small, nagbabasa sila ng, hindi pa po uso yung mga pindot-pindot na ganito, nagbabasa po sila ng encyclopedia. At sa pagbabasa po nila, nakama-cross ko po yung story na ganito, na ang langaw do po pala, yung mata niya, hindi po ba kayo nagtataka yung langaw, inaambaan mo pala siya ng palo, tumatakbo na siya? Di ba, no? Yung pala pong mata ng langaw, it's made up of millions of hexagonal frames. So, tatandaan niyo po yung dating 2 piso? Yung mga kaedad ko po, di ba? Di ba yung dating 2 piso, yung ganun po, it's hexagon? Yung po palang mata ng langaw, made up of millions of hexagonal frames. Can you just imagine? Kaya pala tayo, lumalapit pa lang, tumatakbo na siya. Pero praise the Lord, kaya nating patayin ng langaw. Amen? Yun po ay langaw. Paano pa tayo? Amen? Alright, so of course, those are just 2 of the examples that you can use. But of course, you can always try to look it up and come up with other creative examples. Alright. Man was created for the supreme purpose to to glorify God. That in everything that happens in their life, it is glorifying it will be for the glory of God. For example, if our students, if our children become honor students, di ba we say, glory to God. Di ba we say that, di ba? Okay. Or if we happen to pass a very hard exam, we say, glory to God. Okay. Basta maganda ang storya, it's glorifying the Lord. Paano kung pangit ang storya? Ang tanong po, we did still glorify the Lord. So yun po ay i-clarify natin sa estudyante natin and we say, oo naman.
Kasi, kung hindi rin naman, maaaring yung problema mo ay hindi sa sayo. Dahil yung problema mo, pag na-solve yan, it will be for somebody else. One of the illustrations that I've given class is this. Whatever comes into your hand, you pack it in. Lagay niyo sa bulsa niyo, ibulsa niyo na ibulsa. For example, iniwan ka ng asawa mo, di ba? Masakit yun, ano po? Tapos, syempre, iyak ka, and you had to struggle all your way out. Tapos hanggang nalampasan mo siya. Alam niyo po ba na ang galing ng Lord magpapadala siya ng tao na ang problema ay kapareho na naging problema mo. How many says amen to that? Kunwari, nagsakit po tayo ay nagkasakit sa bukol, alright? Pinagaling tayo ng Panginoon, napatotoo natin siya. Sa totoo lang, it's not about us, but it's about the Lord. And you can use that situation to glorify the Lord. And doon ko lang po naintindihan, yung pala ibig sabihin ng our purpose is to glorify the Lord. That's why you say, alright, lahat ng mangyayari, ibulsa natin yan. Because in the perfect time, ilalabas po natin yan para sa iba. Amen? So you should remember that life is really not about us, it's about the Lord's. Amen po ba doon? Alright, now, sabi po dito, God commanded His people to declare His glory among the nations. I will no longer read the verses. Assignment po namin sa inyo yan. But it says, God does not say, can you please worship me? God doesn't say that. Can you please raise your hand to worship me? No, the Lord says, worship me in spirit and in truth. Right? Ang sabi pa ng Panginoon, praise the Lord. Diba? The Lord doesn't have to beg for our worship or for our praise, but the Lord commands His people to declare His glory among the nations. Is that clear po? Alright, let's move on. Kung meron daw pong pwedeng magmayabang, walang iba po yan kundi si Paul. Tama po ba? Kasi marami siyang pwedeng ipagmayabang. Right? Ayan, nandyan na po, nakasulat na po lahat. Di po ba nakasulat yan sa Bible? I'm sure halos lahat po kayo ay nabasa na natin yan. Pero sabi ng Paul, ay pambihira, sabi niya ganon. Pero ang direction ko is to know Christ, di ba? And to become like Him. Lahat ng meron ako, sabi niya, ito ay rubbish, ito ay basahan. Right? At hindi comparable doon sa meron ako na ating Panginoong Jesus. There is a figure in your handouts, meron pang ganyan. Ito po yan, una po papalagay niyo yung pangalan ng estudyante natin doon. Kayo po lagay niyo yung pangalan niya dyan. Ayan, Maya. Ito po yung disciple. Of course, we all know that the disciple is made up of, meron tayong body, soul, and yung po nakakaramdam, di ba? At yun po ating old self, right? Pero, dati maitim yan, kasi hindi naman natin kilala ang Panginoon Pero nung tinanggap natin na ating Panginoon, yung old self na payatan ay nabuhayan ng Espiritu natin sa loob. At pagbuhay ang Espiritu mo sa loob, sa ayaw at sa gusto po natin, yan ay lalabas. In fact, pagka masayang-masaya kayo, hindi niyo makontain yung saya ninyo Di po ba? Pag masayang-masaya kayo, hindi nyo kaya i-contain yung saya nyo, talaga magtatatalon kayo sa saya. Yung pang natanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Do you remember the first time you accepted the Lord Jesus in your heart? How does that feel? Grabe, parang nakalutang tayo sa langit, di ba? Tapos ang pakiramdam po nga natin, parang merong 1 toneladong, ewan ko, anong po yung pakiramdam ko, parang may biglang natanggal sa puso. Right? Okay. Yan po, ang simbahan po, tatandaan natin, ay hindi naman po structure, hindi po ito, ito pong sanctuary. Ay, alam po natin na ang simbahan ay tayo. Amen? At can you just imagine kung ang bawat isa sa atin ay may lalabas? Ayan. Di ba napakagandang tingnan niya kung ang bawat isa dyan ay mayroong tamang puso na may mag-radiate sa kanya palabas. Okay. And ano po ba yung nag-radiate niyan? That's the inner renewing work of the Holy Spirit in our lives. Praise the Lord, because when we accepted the Lord, may bonus tayo. Meron tayong Holy Spirit sa ating buhay. Alright, now, syempre, similarly, yung pong simbahan ay tinutulungan tayong lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga po may mga ganitong pag-aaral. At yan po naman, at syempre, kaya naman po ang Panginoon ay nagtalaga ng mga leaders na katulad ninyo para doon sa mga tao sa church. Right? Kasi po yung church daw, siya yung may Christ-like influence para daw matulungan tayo na mag-conform sa imahe or sa image ni Jesus Christ. Amen? That's why there are certain ministries that you have to work on, and we are part of the ministries ourselves. What is the supreme purpose of the local church? I think pwede nyo na po itong pahabain pa later on, explain nyo lang. But it is to become the glory of God in the community, right? Kaya nga po pagka ganito pagka po yung sa church, yung pastor ay nangurakot, di ba? Ano po doon ka ba sa church na yon? Ang bihira, di ba? Naintindihan niyo po ako?
No, pero pag nandun nakikita yung nagbabago ang buhay ng mga tao sa church, nakikita yung fruits dun sa bawat isang naroroon o sa mismong leadership, hindi po ba yun ay para sa kapurihan ng ating Panginoon? Amen? Okay, tayo po yung representative kasi, alright. And then it is also to provide essential framework. So, what are the implications of glorifying the Lord? Okay, it is to give praise and honor God in everything that happens in our lives. That is why, whether it's good or bad, it is best that we decide to really say, Lord, I praise you. And even if times you do not want to pray, you just have to pray and raise your hand and say, Lord, I still praise you. And then number 2, to conform to the character of Jesus Christ. And lastly, to allow the glory of Christ to shine forth. You say amen to that? Amen. Okay, so yan po. Assignment number 1 will be this one. Meron po nito sa Appendix B ng inyong handout. Nasa likod po yan. Pasirox na lang po yan, tapos pa-fill up niyo po sa mga students niyo ng ganito. For example, ito po. Yan, sample po yan. Now, your students will not submit this every week. Minsan lang po. Minsan lang yung pinaka-normal nilang linggo. Okay? Now, why do we have to ask our submits? Or why did we decide to have our students submit this? Because we were trying to see if our students are already learning how to pray regularly, learning to have devotions regularly. Minsan kasi baka naman po puro ministry, pero wala naman pong personal devotion. Di po delikado din yun? Pagka puro ministry, tapos wala namang personal devotion, wala namang time sa puro sa church, wala namang time sa sariling pamilya. Okay. And of course, your devotional record, meron din po tayo niyan. Meron din po mga devotional guides diyan. Also, memory verses. Okay. On page 9, turn to page 9, meron po diyang series of questions na tapat na pagsusulit. Spiritual inventory form. There are questions like, I took some questions like, natitiyak ko bang mayroon akong buhay na walang hanggan? Okay. What we just do is we ask them to answer this at home kasi marami po yan. And then, tinitingnan lang ho namin kung alam niya na born again siya. Okay. Wala naman pong right or wrong answer dyan. Pero kung nakita niyo po na hindi siya assured sa kanyang salvation, pwede niyo po siyang kausapin. Okay. Para masigurado lang po tayo na we are moving on the same track. Okay, madali ba akong pakisamahan? Oh, probably your answer will be yes. Ako ba ay maramdamin? Then we now proceed to the next module. This is module number 2 and it's entitled Character Overview. The word character was taken from the word karaso, which means a mark, an embosser, or a scratch. Okay. Pagka po kayo ay nadapa at nasugatan, ano po yung naiiwan? Peklat, right? Okay. No, kahit na anong papapaganda mo, unless marami kang pera, hindi mo siya matatanggal. Tama po ba ako? Okay. Yun ang maganda, oh. So it's a mark, an embosser, or a scratch. Yun po palang pinanggalingan na character, na salagang character, ay karaso ng ibig sabihin ay gano'n. Ibig sabihin, yun ay isang bagay na naiiwan sa'yo na hindi na matatanggal kung walang Diyos. Alright? Next. At ang character daw is a combination of qualities and features that distinguishes one from another, right? That's why when you say Kapampangan at narinig yung Kapampangan, alam nyo na, yan, magagaling magluto yan. Amen ba yan? Di ba? Ilocano, masinop. No? Totoo, di ba ba? Okay. Caviteño, matapang. Oo, nako. Matapang. Okay. May mga nakadikit na, no? At yun ay nakaka-distinguish ng isa sa isa. Tama ba ako? Okay. Now, let's move further. Sabi dito, but what are the factors that influence our character? Ano daw po ba? Una, meron po mga tinatawag na natural factors, no? Okay. Ang unang natural factors ay yung heredity. For example, if I ask you, umisip po kayo ng minana nyo sa inyong mga magulang. Isang sagot lang po, minana nyo sa inyong magulang. Pagiging matangkad. Di ba ba? Okay. Okay, ang pagiging kulot ang hair. O pagiging matangos ang ilong. O pango ang ilong. Right? Minanay. Tama po ba yun? Okay. And whether you like it or not, nandun na yun. Hindi na po yun mababago. Tama? Okay. Ano pa po?
we also have what we call yung upbringing. Okay, and you know what sometimes what I do in my class, the biggest class that I handled was a 60 numbered class. So, mabilis lang ho recitation. Basta isang lang bibigay nila, o give me just one. Pero lahat po sila pagsalitain ninyo. Alam niyo pa, makakadiscover kasi kayo doon. Okay, for example, upbringing, no, they would say, hindi kami pwede, like kami po, hindi kami pwede magsalita pag kumakain para kaming militar sa bahay. Nagmamano kami. No, magmamano kami, no? Hindi kami pwedeng sumabat sa pag-uusap ng matanda. Ngayon, iba na eh. Di ba? Nag-uusap ang matanda, yung anak mo, nagmamaktol, di ba? Hindi mo masaway. Yung mga ganon. What, yung most of who we are now, ay because of the upbringing that we have. How many says amen to that? Amen, di ba? Yun po yun eh. For example, naging mahihain ka. Kasi, lagi ka sinasabihan ng, psst, di ka pwede magsalita. Psst, pamatatanda lang ito. Ganon. Okay? So, ito po ay nagsahalo-halo parang tayo ay maging tayo. Alright, let me move on. Education. And then I would ask, how many of you came from public schools? How many of you came from private schools? How many of you are sending your children to public schools? How many of you are sending your children to private schools? Let me just ask. Probably kasi, bakit po? Because meron talaga tayong notion na pagka-private, mas higher ang standard, right? Or mas kukonte ang estudyante, di ba? Because you just want to give students di ba, our children the best ones that we have. Okay. At minsan naman po talagang kapuna-puna, na minsan pagka, may mga schools, no, hindi naman din lahat ng private, pero may mga schools na pagka, medyo tamed yung mga bata. Di po ba? Nakaka-relate po kayo sa akin. Ang nakakalungkot po ay minsan ingatan natin ating mga anak, tapos nadikit po sa mga batang nagmumura. Ayan, di ba? Ang takot natin, baka mahawang magmura. Right? Okay. But of course, hindi po naman laging totoo yun. Okay, now, next point is experience. Okay. Dito po, makikita ninyo na iba't iba talaga ang na-experience ng mga tao. And alam niyo, sad to say, na nakarinig po kami dito ng mga stories like na-rape po ng kamag-anak. Ayan, talaga pong, minsan ho sa klase ay maiiyak, mag-share. Okay, by the way, one of the objectives of CLDP2 is that we will learn to help them be able to freely express themselves and put the trust of the classmates na hindi sila ilalaglag. Okay, kaya maganda rin yung iset ninyo sa simula pa lang ng klase na, okay, whatever you see, agree tayo whatever you see, whatever you hear, when you leave this class, please leave everything here. Okay, importante po na ma-iset ninyo yun. Okay, para po maano. Sa klase ko po, there was even a time na hindi po namin alam na buntis siya. At iba po pala yung gano'n po mga stories na ganoon. Okay? Bakit kasi po ganito yon? Kasi yung mga na-experience po natin, for example, isinusupot ng tatay dati nung siya ay pinapalo. Akala natin pang maalaala mo kaya lang, di po ba? Pero totoo pala yun. May nagkwento po sa amin, naiyak ako eh. Sinako siya ng tatay, pinapalo siya hanggang kung ano-ano na. Kaya pala siya laging galit sa klase. Sa totoo lang po, lagi siyang galit sa klase. Tapos meron naman po kami estudyante na bakla. Yung pala nalaman ko na parang he was forced to maging bakla dahil yung nagpapaaral sa kanya ay siguro bakla yung nagpapaaral sa kanya at kinakailangan na. Tapos sa pag-aaral, nag-doktor po siya actually. Okay, kaya lang hindi niya pinractice. Kasi nga nung born again siya, na-realize na mali yung pinagdaanan niya. Yun pong klaseng ganon estudyante ang hahawakan natin. Okay, and I'm sure kahit naman po tayo, meron tayong mga bad experiences, lahat po yan ay, di ba? Lahat po yan ay nagtutulong-tulong para mas makilala pa natin sila. Pero, praise the Lord, kasi naman born again tayo, meron po tayong tinatawag na spiritual factors. At what are these spiritual factors? Of course, we have the Lord Jesus Christ who could change us. Amen? Amen. Can you readily say that you are not the same person as you were before you accepted the Lord? Amen, di ba? Okay, and then of course, the fruits of the Spirit. Sige nga po. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And then of course, the Word of God. The word of the Lord is a lamp unto our feet, di ba? And it's a light unto our path. Amen? Okay, and of course, it washes us internally. Yan lang po ang pogi points na talagang mai-share natin sa ating mga estudyante. And then of course, the Holy Spirit
who is not only just beside us. Is the Holy Spirit just beside us? Di ba, pastors, no, you preach also this one, that the Holy Spirit, where is residing in us. Amen? Okay, what the Holy Spirit can do in our lives kung ganyan po yan. Alright? Tubon-tubo na po tayo dyan. And of course, the last but not the least, at yung ayaw po natin ay ito, yung dealings ng ating Panginoon. Dito po papasok kung paano po tayo inaayos ng Panginoon sa ating buhay. Kung paano po hinaharap ng Panginoon ang kayabangan natin sa ating buhay. Naku po. Kung paano po hinaharap ng Panginoon yung pagiging matampuhin natin sa ating buhay. Ayan. Okay. Now, natural factors plus spiritual factors equals no other than us. Is that true? Is that true? Okay. Ngayon, yung daw pong character ay hindi siya yung in the future, but rather it is kung sino ka ngayon. Do you agree with this? Hindi rin daw po siya yung nakikita sa labas kasi napakadaling maging mabait sa labas, hindi po ba? Sa church nga po, napakadaling maging mabait. Amen? Pero paglabas na po natin ng church, di ba? Yun ang mahirap at hindi po nila nakikita kung naiisip natin. So character is more on what you are in the inside. Thirdly, character does not show when one has no pressure, but rather it shows when one is under pressure. It is not also commenting on the behavior of others like, naku, dati po, and first honor ako dyan, I always try to comment on the behavior. Lahat po, noon, nung bago ako sa simbahan, lahat kinumentuhan ka na. Ano ba yan? Arte-arte ng worship leader na babae, iyak pa na iyak. Totoo po yun. Ganun po ako talaga. No? Hindi ko po alam na magiging mas maarte pa ako sa worship leader. Okay, pero ganun po lahat. Ano ba yan? Si pastor. Lahat na lang po, ano ba yan? English, mali naman yung grammar. Diba? Totoo po yun. No? Ganun po ako. And the Lord had to accost me. Ako po, hinarap ako ng Panginoon talaga. Hindi ko po alam ng time na yun na ako po pala ay magtuturo ng CLDP. And of course, it is by living by example. And then of course, it is not only limited to one's relationship with this spiritual family, but rather, it is one that shows forth. Yung lumalabas po ng godly principles in every situation and towards every people. Okay. Do's and don'ts po yan ng character. Yun daw pong character is the combination of the strong inner resources which comprise the true person. Kung ano raw po yung mas nakakalamang, yun po yung lumalabas. Tama po ba? At nag-halo-halo po yun. Right? I am not saying po na lahat ng kinalakihan natin ay mali, but what I'm saying is meron po tayong mga maling kinalakihan na pwede pong ayusin ng Panginoon. Amen? Amen. At siyempre po, hindi ko naman pwedeng i-share sa inyo nang hindi ko po naranasan. Ako po ay bunso sa pamilya, and I always get what I want. Ayan. Kaya, pero nung naging Christian po ako, nung ako po ay hinahanda pala ng Panginoon, unti-unti pong bilalatan ho ng Panginoon ang buhay ko, pinakita po niya unti-unti kung ano yung dapat na mawala sa buhay. Kaya po, ang sabi nga nila, ang CLDP2 daw po ay binabalatan ka. Hindi ko po alam sa inyong lengguwahe, yung pong binabalatan ka, strip off ka ng maling ugali mo. Amen? Okay, next. This is one of my favorite verses. The Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Next. Christ is the very character of God, and man's quest for character must begin with God. Binibigay ko po ito sa exam. Man's quest for character must begin with God. Not from us, but it must begin with God. All the spiritual influences which yun ang maganda doon. Yun daw pong spiritual influences na pinadala sa atin ng Panginoon, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, nagpuproduce daw po sa atin ng godly character that transform us, okay? Transforming us into the image and likeness of Christ, who is the expressed image of the Father. My favorite illustration is the transformer. You are familiar with transformer, right? Si Bumblebee. Okay. Natutuwa po ako doon. I am so amazed na makita. Napakaganda po nung kasi po yung si Bumblebee, pag nagganon-ganon siya, wala namang tumatapon na na tornilyo. Right? Wala namang tumatapon na tornilyo. Lahat yon magkakasama. Nabubuong car, nabubuong robot. Ganon din daw po tayo. Walang tinapon ng Lord sa buhay natin. Lahat ng pangit na pinagdaanan, kasama yung magagandang pinagdaanan natin, gagamitin niya para sa kapurihan ng pangalan niya. Amen?
Amen. Okay, tuloy po tayo. Meron pong assignment dyan, list down your strengths and weaknesses. Bakit ko po kabigyan ng example? Kasi po minsan nilalagay nila strength, family, Bible reading, hindi po, ugali po ang palalabasin niyo. Like, strength, ayan. Weaknesses, mapagpasensya, strength yon. Maunawa, strength yon. Matampuhin, weakness. Okay, matatakutin, tamad, and masino, peace under strength. Right? Okay, so yan po, ganun po gagawin. And why are we trying to get it out from our students? Para po, sa simula pa lang, ma-confess na nila. Anything that is not hidden anymore, hindi na po siya kayang galangin ng Diablo sa buhay niya natin. Amen? Okay, tuloy po tayo. Module number 3, ang title po ay Poor in Spirit. This is the essential F, foundation of discipleship. Sabi dito, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. By the way po, ang basis po ng karamihan ng pinag-aaral sa CLDP ito ay yung beatitude. So this is the first beatitude. Yung salita daw pong poor ay tokos, silent P, na ang ibig sabihin ay beggar. Alam niyo naman po kung itsura ng beggar, di ba? Madungis, marusing, madumi, nakakailangan ng isang bagay, no? Kailangan ng tulong sa iba. Ito daw po yung hindi poor in spirit. Hindi daw po siya feeling of poor self-worth. Meaning, pag ang feeling mo sa sarili mo ay wala kang kwenta, di ba? That leads to always guilt and feelings of pessimism. Like, pag may nangyari, like we say, kasi ako kasi sana, laging ikaw na lang ang may kasalanan. Okay, hindi po pala yun poor in spirit. But rather, it's a personal realization of our total need of God in every aspect of our lives. Ibig sabihin, total. Walang pwedeng mangyari sa buhay mo na hindi pala kasama ang ating Panginoon. Amen po? At ang summary po niyan ay ito. Adyan, apart from God, we are spiritually bankrupt. At ito po yan. Nothingness. Our nothingness before God. Yan daw po yung poor in spirit. Kapag kaya personal na relasyon, ibig sabihin personal realization, yung mismong bata, tuturuan po natin sila na ma-realize nila na wala sila. Apart from the Lord, wala po sila. Tayo po, we are nothing apart from the Lord. Okay? It doesn't matter kung ikaw po ay PhD graduate or MA graduate or doktor or lawyer or, diba? Kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay wala pa rin. Importante po pala. Doon po ang pundasyon ng pagiging disipulo. Malaman mo lang na kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? What does poor in spirit involve? It involves C-A-S-T, cast. Yung pong word na cast, ibig sabihin na itapon, di ba? Cast, okay. C stands for communion, constant communion with the Lord through prayer and obedience to the word. And then A stands for continual anointing and ministry, as in Zechariah 4:6. It's not by might nor by power, but it's by the Spirit of the Lord. That even if you can sing very well, if you can dance very well, if you can preach and have memorized the Bible very well, but if it's without the Lord's anointing, it will be nothing. Amen? Amen. S is, of course, total surrender to the Lord. Pagka po kayo na-hold up at natutukan, what do? You raise your hand like this. Right? Tayo din po, importante pala that to learn to surrender to the Lord everything. Total surrender to the Lord. Next. T stands for transformation. Of course, a transformer. You know that. And of course, transformation also is nagbabagong anyo ka. No? Nagbabagong anyo. And what must we do? Chris. Okay, C stands for crucify the flesh. Kasama na po dyan ang pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. R stands for renewing of the mind. Be transformed by the renewing of the mind. Okay? Kinakailangan iba yung laman ng isip. And how do we do that? It's by hearing God's word, enlightening of the Holy Spirit, receiving the word, and deciding to change. Even if you know the Bible, but if you do not want to change, bakit ba? Okay na ako eh. Kung ayaw nila ako, hindi na ako matanggap ng ganito, sorry na lang sa kanila. Pwede ba yun? Di ba? Hindi naman ata pwede yun, right? Okay. Yun nga po ang masaklap. Kung magaling po tayo, pero hindi naman natin kayang isurrender yung ugali natin sa ating Panginoon. And I stands for internalizing a new culture. Okay. Of course, we have to point out to our students that they are God's ambassadors. When you are an ambassador, you go to a place, you are a representative in that place, but you still don't belong to that place. If I am an American ambassador, in America, of course, I will be in America, but I will remain as a Filipino in America. Right? Di po ba?
At kahit magpa-change ako ng citizenship ko, okay, ipango pa rin ang ilong ko. Di po ba? Naintindihan niyo po ako? And then it's important to say, okay, we are ambassadors of the Lord in here. Kaya huwag kang magtataka kapag minsan hindi ka na inaaya mag-inuman ng mga kasamahan mo. Ang masaklap. Pag sinabi nila sa yung, Christian ka pala. Di ba? Christian, di ba? Lungkot naman nun. Biro mo, 3 taon na silang kasama, hindi nila alam, Christian ka. Something must be wrong. Alright? S stands for submit to God's discipline. Tingnan lagi may sundot na submit to God's discipline. Kasi yung mga anak ng Diyos ay kanyang ididisiplina. Ilan po rito ang may anak? Pakitaas ang kamay. Okay. Ilan po rito na pag may nagkamali ang anak mo, didisiplinahin mo ang anak mo? Amen. Di ba ba? Papayag ka ba na nilalapastangan ka na ng anak mo? Isigi pa rin. Okay. Ganon din po ang ating ama. Alright. Okay, next. Ito po yung assignment sa, group work. I told you earlier that we have to group themselves and ay isipin niyo po sila ng object na nag-undergo ng process. For example, ginto. Ayan niyo po sila mag-isip. Basta kinakailangan pong walang magkapareho. Okay. Ano pa? Ginto, punyal, ano pa? And then, you would allow them to present that in class next meeting. Okay. Pwede pong tula, pwedeng, bahala na po sila. Pwedeng drama, pwedeng kanta, pwedeng sabayang pagbigas, bahala na po sila. And you would be, matutuwa kayo, marami kayong madidiscovering talents din po doon. Okay, module number 4, something to do with spiritual morning. This is the essential preparation. Kanina po pundasyon, ngayon naman ay preparation. Ano daw po yung morning? It comes from the word pentheo, na ibig sabihin ay to grieve. Para kang namatayan. Yung pong pakiramdam na namatayan, nakaka-relate po kayo sa akin? Okay, yung pong namatayan na para kang na-emptyhan, grieve, the feeling or the act. Ang spiritual mourning is the emotional reaction to the problems that God sends our lives so that we would know, learn how it is to trust the Lord. Tingnan niyo po, emotional reaction. Ibig sabihin, pinagbibigyan tayo ng Panginoon na mag-react ng tamang emotional. Okay. Pero sa gitna ng problema, makita natin na bakit pinadadala ng Panginoon yon. At dalawa daw po ang dimension ng buhay ng Kristiyano, isang physical at isang spiritual. Ang nakakalungkot lang po, we live far below our privileges. For example, if you know that you are the son of the President of the United States of America, but you live in the ghetto, or you live in the squatter, right? Di ba sayang yung privileges mo? Tayo po, kasama na po ako dyan. For a long time, hindi ko po naintindihan na ang Diyos ko ay mahal ako, at ang Diyos ko ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kaya lagi akong talunan. No, pag nasaktan ako, ayoko na sa church. Lipat na ako, hanap na ako ng church. Hanap na ako ng ministry muna pala. Ministry na ministry. Okay, pero ang sabi po dyan, we need to overcome. Amen? God's sovereignty takes place in the spiritual dimension. The story about Paul and the thorn in the flesh. Ano sabi po? 3 beses, I pleaded the Lord. Lord, kung po pwede, tanggalin mo na, pero hindi talaga pwede. But what did the Lord say? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Naku, napaka-beautiful po nun. And you can stress that out in this lesson. Next, ito po yung will ng God. You can discuss that one by one among your students. Ito po yung experience natin, and I hope you'd say amen to this. Amen? Kahit daw po kayong mga pastor, kahit po asawa ng pastor, we are not exempted from testings, right? But, at the end, it says, God never abandons us. Reasons for hardship, we have disobedience, ayan, hindi tayo nananalangin. Minsan, it's to experience God's discipline. Meron tayong may naayos ang Lord sa atin. And of course, not practicing one's faith and demonstrate God's glory. Depend, okay? And then, next one, results of spiritual mourning, focus. F stands for fulfill the will of God, overcome our natural tendency towards self-sufficiency. Yung iisipin mo na kaya mo na ang lahat, right? Malungkot po yun, di ba? Sabi nga po, tayo po ay lahat importante sa church. Amen po ba? Pero, pag naramdaman na raw po natin na importante ako sa church, hindi na raw po tayo importante. Ayan. That's one lesson that we learned from here. I learned from this church. Okay, and then of course, show mercy to others as well.
hanggat hindi po natin siya nararanasan, hindi po natin matututunan na intindihin yung ating kapwa. Amen? Hanggat di po tayo dumadaan sa dealing ng Panginoon, di po natin ma-appreciate at matutulungan ng ating mga kapatiran. Amen po ba? Amen. Alright. Sa totoo lang, when you're under a dealing, di ba yung time na yan, you can say naman, Mira, hindi ko naman alam, bait-bait ko. Parang, hindi mo naman iniisip na magkakaganon. Tama po ba? One prayer that I learned from Ate Gigi, ganito, you can pray this prayer and say, Lord, hindi ko naintindihan yung ginagawa mo, pero naniniwala ko may ginagawa ka. It's practicing your faith. Amen. That in the midst of tests and trials, you still believe that God is doing something in the midst of that trial. And the Lord does not abandon you. Response to God's discipline, eto na po. Ayan. Puro P. Patience, positive approach, na learning to say, Lord, sige, may mangyayari. And of course, prayer pa rin. Conclusion, God does not bring evil but allows it to happen. Remember Job? Remember Job? Okay, yan po yun. By the way, the assignment will be a study on, there are verses given there and they would have to make a one-sentence summary for the verses given. We will be using that for the next module. We'll see. Okay. Meekness will be essential attitude of discipleship. All right. Blessed are the meek. And meek came from the word praus, which means gentleness, meekness, and mildness. Ginagamit lang po yan sa sabon na pambata. Di ba, no? Okay. And then, of course, what is meekness? Or what meekness is not? It is not just being polite, not a weakness, not shyness. It's not a natural born quality. Ibig sabihin, it's not inherent. In fact, pag pinanganak yung anak mo, anong unang ginagawa ng anak mo? Umiiyak, right? Umiiyak yung bata. At yung bata po, pag umiiyak siya, binitbit natin, tatahimik siya, baba niyo ulit, iyak siya, bitbitin niyo ulit. Di ba? Okay. Sa totoo lang, minsan kaya tayong patakbuhin ng anak natin, right? Okay. Pero, ang meekness daw po ay ito. A beautiful definition, it says, it's a power under the control of a master. Katulad po ng tubig. Yung tubig po, marami po siyang nadi-destroy. It can bring havoc, damage, diba, to properties, even to lives. Pero yung tubig po, pag kinontrol ninyo, naggagamit po siyang source ng kuryente. Nakakapag-ano po siya ng kuryente. Amen? Ang magandang example po dito ay walang iba kundi ang mga kabayo. Yan, mga kabayong pasaway. Ang kabayo, kinakailangan lagyan mo ng gano'n, no, para dumiretso ang kanyang direksyon. Okay? Minsan, ganyan din tayo, di ba? Kinakailangan tayong lagyan ng ganito para makafocus tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Let's move on. Okay. Ano daw? What does meekness involve? There are two. Vertical attitude. Ayan. Submission to God's leading by His Spirit. Submission to God's human channels of authority. Yung mga boss na, una, parents sa bahay. Okay. Pag ikaw'y may asawang babae, sa asawang lalaki, pag tayo po ay nasa simbahan, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Okay. One question that I usually ask is, paano ka magsasubmit sa isang leader na nagpapasunod ng isang bagay na hindi kayo agree? Susunod ka ba o hindi? Okay. Alam niyo po ang sagot? Susunod. Kung sakali naman pong mali yung leader, hindi naman po tayong accountable sa Lord eh. Amen po ba? Because as we submit to our leaders, pag nagkamali po ang leader po ang accountable sa ating Panginoon. Okay. Now, ganun din po ang mga asawang babae, di po ba? We have to stress that. How important it is for us to learn how to submit to our own husbands. Okay. Ngayon, pag pera na lang po ko yung pastor ay hindi na tumutugon sa salita ng Panginoon. For example, nangangalun niya na, ba't ka pa naman, or kumukuha ng perang hindi kanya, nangungutang na hindi nagbabayad, di ba? I am sure, hindi naman po yung katuwa-tuwa. Hindi na po tama yun. Next, submission to God's Word, and of course, knowing Christ. Ito po yung vertical attitude. Ito po yung horizontal attitude. Ayan. Yung isa ay a humble spirit before all men and a gentle spirit towards all men. Ito po ang pinakamahirap i-share, but we will have to share this. And sabi po diyan, giving up your rights to feel angry or bitter. Hindi naman inaalis ng Panginoon ng pagiging tao natin na tayo nagagalit, no? Pero ang sabi diyan, you do not become bitter or angry. Sabi nga po, there is a verse in the Bible which says, and it spoke to me so hard, sabi po doon, he who gives full vent to his anger is a fool. Pag ibinuhos mo yung galit mo, kasi ganun po ako, mag-outburst ako ng anger,
He who gives full vent to his anger is a fool. Hindi, ako pala isang hangal. Okay? At yun po ay inaayos po ng Panginoon. In fact, in one of my, let me just share this. Sa klase ko po, ako po yung nagtuturo, nabanggit nga po ni Pastor. One time po, medyo bad trip ako sa klase, ingay. Hindi pa ako inintindihan. Ano pong ginawa ko? Kinuha ko po yung teacher's chair, hinagis ko sa harap niyan. Sikat ako kasi tahimik sila. Tinginin po yung mga kapitbahay na teachers. Sa loob-loob ko, akala ko sikat ako kasi tumahimik sila eh. Paglabas ko po ng room, nangusap ang Lord, sabi niya, anak, mali. You have to say sorry. Iyak po ako sa Lord. So pagbalik ko po sa klase, not on the same day, a few days after, I had to say, I'm sorry, the Lord had told me, nagkamali ako. I'm sorry, ganun. Praise the Lord, kasi doon sa klase ko yun, meron na uma-attend sa aming church. Meron po naman na born again. At least may isa, di ba, Pastor? Next, biblical examples. Ito po yung assignment nila. Si Moses po kakaiba, tingnan nyo naman. Pumatay lang naman na Egyptian. Di ba? Tingnan nyo naman, napaka-meek po yan ha, pero sa galit niya, pinulbos niya, sobrang bad niyan. Pinulbos niya, pinainom pa niya. Ginawa pa niyang kape, di ba? Pinainom pa niya sa mga Israelites. Diba? Sabi sa kanya, speak to the rock. Sa inis niya, pinalo niya yung rock. Ano po tuloy nangyari? Of course, you know the history, no? Di tuloy siya nakatungtong. Okay, si Paul naman po, ang ganda po ng kanyang pagkakamit sa Lord, di ba? Pero kinakailangan mag-intay siya. Ang sabi po ng scholars, mga 11 years siya in the waiting bago po siya ginamit totally ng Panginoon. Di ba? Pwede rin naman ko nung makita ko na si Jesus, pwede ko nang harapin si Peter at kung ayaw nila akong tanggapin, sasabihin ko hindi. Nakita ko ang Panginoon, sinabi niya, pero hindi, di po ba? Pinaripen muna siya ng Lord, sinet aside muna siya, tapos saka siya pinabalik at pinagamit. Amazing, right? Yun po yung minsan po tayo, we try to insist on certain things, yung pala hindi pa perfect timing. When you first came in the church, iba po kasi yung kultura namin, sabi namin, ay dapat ganito, dapat nagpa-practice ng ganito, dapat, hindi po kami nintindi ni Pastor Anthony. So, syempre, sabi ko siya, matampuhin ako, nagtatampo na ako, ganyan. And then, I did not realize that the Lord was already working in my life, no? And later on po, I will just share something to you. Okay. And then, of course, the supreme example of meekness is no other than, of course, our Lord Jesus. And His entire character is exemplified meekness. Saan? May pinanganak siya. Pwede naman niya sabihin, hindi. Nandito na ako sa langit. Papababain mo ako dyan. Okay? Sa kanyang ministeryo. Why? Because when the Lord Jesus started this ministry, He was already how many years old? No po? 30, di po ba? Di ba tayo, nung 30 tayo, sinasabi na natin, ako sana 18 years old pala ako, nakilala ko ng Lord. Right? Pero ang Panginoong Yesus, talagang magsilbi siya ng tuluyan, 30, right? Pero hindi naman sinabi nun, hindi siya nagsishare, ha? Wala, silent naman ang Bible doon. Anyway, number 3, sa kanyang kamatayan. Nung siya ay dinuduran-duran, pwede naman niya sabihin, pambihira kayo, dinuduran niyo ako, hindi niyo ba alam na anak ako ng... Pero hindi, tahimik lang siya, di ba? Tahimik lang siyang nagsunod. Okay, ganun ka-meek ang ating Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart. Just 2 days ago, nagpadala po yung kapatid ko na email, tapos sinabi niya dun yung yoke, at minsan pa ibinanggit niya kung ano ibig sabihin ng yoke, no? Ganyan po yung yoke, di ba? Yung kalakaran daw po yung yoke, yung matanda ay pinaparis sa maliit. Yung mahina, ganon. Siyempre, pag makulit, mahina, tapos ang kaparis mo ay matanda, hindi ba nasasaktan yung matanda? Pero nevertheless, tinatry niya na i-lead yung bata. Hanggang to the point na matuto na siya. Okay. Ganun daw po pala yun. Na minsan sa ating pagpalag-palag, okay, minsan palag tayo ng palag. Lahat ng gusto natin, pinipilit natin. Okay. Habang pumapalag po tayo, lalo tayo nasasaktan. Can you imagine yourself, kung tayo po ay nakatali sa isang silya, tapos tayo ay nagpapapalag, ano po ang feeling nyo doon? Lalo ka masasaktan, di po ba? Minsan may mga pinagawa po ang ating Panginoon na kinakailangan natin mag-intay at hindi pala natin kayang ipilit. Okay. And results of meekness, teachable and submitted spirit, always ready to be further molded and used by God, and allow God to empower our every ability, talent, resources, and use it for God's glory. Our design is like this. Mula sa isang pasaway na kabayo, di ba? Kayo na. Right? Isang magandang kabayan na magagamit siya. Okay, ito po ang ating conclusion. Can you read it together po? Please do. Go. Who is wise and understanding? Amen. All right? Diba? Sabi ba, by deeds done in humility that comes from
wisdom. Babalik po ako dito sa Okay. Ito po, humingi po ako ng permiso kay Pastor Anthony na i-share ko sa inyo. Okay. Alam niyo po, nung bago ako rito, ako po ay worship leader. Maliit pa po church namin noon. Diyan lang po yung kinukwento po niya. Maliit lang po, ito lang po. Yan, ganyan. So worship lead po ako. Di pag worship leader po kayo, dapat tama kayo nung pianista, di ba? Tapos yung backup singer. Di makaka-relate kayo kung kayo worship leader, di po ba? Yung pong time na yun, nagkakapigo na po kami nung pianista. Pero kinakailangan na magsimula na, so nagsimula na kami. After po ng worship noon, ay bumaba po ako. Pagbaba ko po, sinalubong po ako ni Pastor Anthony. Kasi noon may area po na maliit, pumunta po ako. Sabi po ni Pastor, alam mo, Pearl, sabi niya, kanina pa, gusto na kitang pahintuin sa pagsasalita. Ganito po si Pastor, gusto na kitang pahintuin sa pagganta. You know, the worship was a disaster. Alam niyo po, kung lulubog lang ho, gusto ko lumubog sa kanatatayaan ko. And during that time, di ba nabanggit kasi niya, matampuhin ako, no? During that time, I have all the reasons to bolt out. In fact, iyak ako naiyak sa asawa ko. Inisip ko, alis na ba ako? Hindi ko natatapusin yung worship. Ganon. But I just uttered the prayer, Lord, bahala ka na. Ay, Lord, bahala ka na. Siyempre, iyak po ako. Ganon. Pero naman po, minahal ko si Pastor Anthony doon. Kasi doon ko po nalaman na hindi po talaga sa galing mo eh. Hindi ikaw, no, ang Panginoon na gumagamit sa'yo. At hindi ka po pwedeng paggamit sa isang bagay na hindi mo reading ipaayos sa Panginoon. Sabi nga, if you give something to God, the Lord will take eh. And whatever He has taken, He will cleanse. Linisin niya yun. Na-share ko po ito nun sa And whatever He has cleansed, sa Kanya lang gagamitin. Paano kung ipinipilit mo lagi gusto mo, doon sa timing mo, sa gusto mo, sa maipilit mo lahat ng maipilit mo, hindi nga ganun eh. Tuturuan, doon ko lang po naintindihan at tinuturuan po ako ng Panginoon. Di ba sabi ko sa inyo, matampuhin ako. Ayan. Tungkol sa pagiging matampuhin, si Ate Gigi naman sumalubong sa akin. Sabi niya ganito, alam mo, pag ikaw ay masyado matampuhin, pag ikaw ay hindi mo na-overcome yan, hanggang dyan ka na lang. Siyempre nagtampo ko ulit, di ba? Pero alam niya, sa totoo lang, alam niyo po, naging buhay sa akin yun. Kasi ngayon, pag inaatake ako ng tampo, alam ko na yung dapat kong suungin. Naintindihan niyo po ako. Can you imagine, kung lahat po tayo pag nagtampo, magbo-bolt out tayo sa church, baka po dumating na ang Panginoon, naghahanap pa tayo ng tamang church. Kasi wala namang perfect na church. Di po ba? Bakit hindi po, sa halip nagiging problema po tayo sa church, dapat po, nagiging tulong po tayo sa simbahan. Amen? Hindi ko po sinasabing ako ay all okay, hindi po. What I'm just trying to share with you are things that the Lord has really done in my life, not knowing that I will be teaching CLDP2. Lastly, I would like to end with this picture. Alam niyo po, when my children were small, meron po dito sa Robinsons ng Library for Public People, I come across a book, it's entitled God Uses Crackpots by, I forgot the author, but God Uses Crackpots. And I read this simple, sabi niya doon. Di po ba ko na rin na nag-crack ang isang tapos binalik mo, takpan mo yan, pero lagyan mo ng ilaw sa loob. Ano po ang makikita natin? Ano pa makikita natin, di ba? Ano po? Magpupumilit lumabas yung ilaw sa loob. Amen? Di ba ba? Yung buhay pong Kristiyano natin, buhay po natin, minsan tumatama, minsan naharap tayo ng leader natin, minsan nagkakaproblema tayo. Yung po lahat pala ay binibreak tayo inside. Para, pag may lumabas sa'yo, alam mo na hindi ikaw yun. Amen? Alam mo na kaya yun daw ang kaya daw po pala tayo kinakrak ng Lord, yung ilaw na lalabas, alam mo, hindi na yun si Perla, lalabas ang Panginoong Jesus na nasa loob ng puso natin. Amen? Okay, and lastly, my last word is this. Kapag po natapos ang ating mga estudyante sa CLDP2, o tayo po, kung magtuturo tayo ng CLDP2, pero hindi po tayo natutong magpaayos sa Panginoon, sayang naman po ang CLDP2. Amen? I now turn this over to the next teacher. The Lord bless you po. Salamat po.